Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Friday Bible Study. So, kumusta po ang bawat isa? Friday na naman po. At ngayon, pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin sa Book of Acts. So, nasa Acts chapter 13 na po tayo. At nawa po, marami po tayong natututunan sa book na to ng Bible po, no, sa New Testament, sa gawa ng mga apostol. So kami din, mga Bible teachers na patuloy na nag-aaral ng Book of Acts simula nung Acts chapter 1. Sana po na I pray na nasusundan po natin yung series natin ngayon. So, bago po ako mag-start sa topic ko for tonight, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus, thank you for this night, Lord. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw-araw, Lord, na kasama ka namin, Panginoon. Ngayong oras na to, Lord, nilalaan namin sa'yo. Bigyan mo kami ng bukas na puso, ng bukas na isip, Panginoon, sa salitang hinanda mo sa amin ngayong gabi, Lord. Nawa, Lord, yung message na ibibigay mo tonight sa amin, Panginoon, ay matutunan namin at maging lesson namin na magagamit namin sa pang-araw-araw namin buhay, Lord. Gabayan niyo po ako, Panginoon, sa pag-share ko tonight. Langisan mo ang aking mga labi. Holy Spirit, empower me. Gabayan mo ako. Saganang sa akin, Lord, tunay na hindi ko kaya, Panginoon. Pero sa tulong at biyaya ng iyong banal na Espiritu, alam ko na tutulungan niya ako ngayon. Lord, patuloy na ikaw yung tinataas namin at ikaw yung pagpatuloy na maging center, Panginoon, ng pag-aaral namin ngayong gabi. Ano man yung gawa ng kaaway, Lord, ay huwag mo nga pong pahintulutan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos. Amen. Ayun, magandang gabi pong muli sa bawat isa. So, ayun, sisimulan ko na po yung Acts chapter 13, no? Dahil medyo mahaba po itong topic na to. Meron po siyang 52 verses. Pero po para mas madali po nating maintindihan yung itong chapter na to, kung ano yung nilalaman nito, sinummarize or hinati ko na lang po sa 3 parts yung Acts chapter 13. So, ito po yung title. So, ito yung Acts chapter 13. Ang nakapaloob po dito is yung si Pablo na po yung pangalan niya, no? So, from Saul, siya na po ay tinawag na Paul. So, ito yung Paul's first missionary journey. So, ito na yung unang journey ni Paul na matatagpuan sa Acts mga gawa 13, verse 1 to 52. Sabi ko nga po, medyo mahaba ito. Pero, subukan po natin na mas madali pong maintindihan yung topic natin for tonight. So, ayan. So, background of the study po, balik po muna tayo sa Acts chapter 11 para maintindihan po natin, no? So, bago yung first missionary journey ni Paul, ito yung nangyari sa church sa Antioch in Syria. So, nasa Antioch in Syria sila. So, meanwhile, the believers who had been scattered during the persecution after Stephen's death traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch of Syria. They preached the word of God, but only to Jews. Pero pagka binasa po natin yung buong Acts chapter 11 na diniscuss ni Brother Jay, pati yung mga Gentiles po ay na-share na din. So, ano po yung background dito? Na after nung si Stephen ay, di ba, pinagbabato at namatay, kumalat po, di ba, sa Acts chapter 9. Nag-scattered na yung mga believers at sa iba-ibang lugar silang napunta. So, may nakapunta sa Phoenicia, sa Cyprus, at Antioch of Syria. Sige, jump po tayo sa susunod.
So, sino ba si Barnabas? Ito pa yung sa Acts chapter 11, background po ito. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith. And many people were brought to the Lord. Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. Si Paul na po ito. When he found him, he brought him back to Antioch. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. It was at Antioch that the believers were first called Christians. So, nasan po ba si Saul ngayon or si Paul nung time na to? Ayan, katulad po ng nasulat dito, kasama niya si Barnabas. Sila po ay nasa Antioch. Antioch of Syria. At dito rin sa lugar na to, na tinawag yung mga believers na Christians. Ito sila first na tinawag ng mga Kristiyano. So, next. So, ito po yung topic ko. Barnabas and Saul, na tinawag din Paul, para hindi po tayong malito, are chosen and set. So, ito na po yung start ng Acts chapter 13. So, among the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria, ayan, nandiyan na po sila sa lugar na to. Kasi mamaya makikita natin po sa journey nila kung saang lugar na sila. Kasi maglilipat-lipat po sila ng lugar eh. Ayan, were Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen, and the childhood companion of King Herod Antipas, and Saul. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them." So after more fasting and prayer, the men laid their hands on them and sent them on their way. So habang sila ay nag-worship sa Lord at nagpa-fasting, meaning fasting is ni-skip po yung pagkain, hindi kumain, para makapag concentrate po, mas makapag-concentrate sa pananalangin at pag-worship. So, after na ginagawa po din natin yan, pagpa-fast, at nangusap sa kanilang banal na spirito at sinabi na i-appoint si Barnabas and Saul. Kumbaga tinawag sila sa isang mission. Ayan. So, after more fasting and prayer, yung mga leaders na nabanggit, nilayhan nila si Barnabas and Saul at sila ay sinent na dun sa mission nila. Next. So, ito na. Paul's first missionary journey at Cyprus. So, yung first journey niya po saan po? Sa Cyprus. Ngayon po, kung di po ako nakabansa na po yan, no? Sa Cyprus na siya. So, from Antioch of Syria, sa Cyprus po yung first journey niya. So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. They went down to the seaport of Seleucia and then sailed for the island of Cyprus. There, in the town of Salamis, they went to the Jewish synagogues and preached the word of God. John Mark went with them as their assistant. So, ayun, walang after mangusap ng banal na spirito sa kanila, sila ay pinag-pray, pinilay hands, at sila po ay umalis. Pumunta po sila, and nag-sail sila. So, hindi po ba, kapag baylan lang talagang tatawid dagat po. Pupunta sila sa Cyprus, at from doon, they preach the good news. They preach the gospel. Shinare nila si Jesus sa mga synagogues doon. And si John Mark, yung isa sa mga disciple, ay kasama nila, sinama nila. So, tatlo po sila. John Mark went with them as their assistant. So, isa-summarize po natin yung mission nila at Cyprus po, no? Kasi, ito po yung first part ng journey ni Paul. So, ngayong gabing po ito, dalawa po yung lugar na makikita natin. At ito po yung summary ng mission nila sa Cyprus po. So, as they traveled and preached God's word, they met a magician, sorcerer, na nagpa-practice ng witchcraft, whose name was Bar-Jesus, na tinatawag din na Elimas. He worked for Sergius Paulus, the governor of the island. So, habang nag-preach ng gospel, ng word of God, si Paul, si Barnabas at si John Mark nakakilala
nakatagpo sila ng isang magician, yung ibang sabi sorcerer, witchcraft, ganon. At ang pangalan ay Elimas, na nagtatrabaho kay Sergius Paulus, yung governor ng island. So, itong governor ng island na to ay matalino, and the governor invited Barnabas and Saul to visit him for he wanted to hear the word of God. Even though he is the governor of the island, meron siyang desire to hear the word of God. Pero ito kasi yung magician na si Elimas, pilit niyang, kung babasahin po natin dun sa Acts chapter 13, pilit niyang ini-interfere or hinahadlangan na maniwala yung governor na si Sergius Paulus. And sabi dito, Paul, filled with the Holy Spirit, recognized that the magician served the devil and he stopped him. So, abang nag-share si Paul and Barnabas dun sa governor, kasi yun nga, yung magician is ini-interfere siya para hindi siya maniwala. At si Paul, filled ng Holy Spirit, alaman niya na hinahadlangan nga na makapakinig yung governor. So, in-stop niya. Paano niya in-stop? Mababasa natin sa Acts chapter 13 na in-stop niya yung magician at yung magician ay panandaliang nabulag. Yun nga, biglang hindi na lang nakakita yung magician. So, when the governor saw what had happened, he was amazed at this teaching about the Lord, so he put his faith in the Lord. So, nakita nung governor yung nangyari dun sa magician, yung kumbaga yung miraculous act ng Lord na ginawa ni Apostle Paul, and na-amaze siya dun sa teaching ng Panginoon, so he put his faith in the Lord. So, iyan yung matatagpuan po natin sa mission nila sa Cyprus. Yan, kung gusto niyo pong basahin ang summary nila sa Acts, Acts chapter 13, 4 to 12 po. So, ito naman po yung part 2. So, po, after nila na manggaling sa Cyprus, Paul and Barnabas pumunta naman in Antioch of Pisidia. Ayan po. So, verse 13 na po tayo. 241, ito po yung medyo mahaba. Ito na po yung part 2 sa Antioch of Pisidia. So, number 1 sa Cyprus po, tas pangalawa po ito. So, Paul and his companions then left Paphos by ship for Pamphylia, and namin pong lugar, landing at the port town of Perga. So, nag-sail na naman sila. Then John Mark left them and returned to Jerusalem. So, dalawa na lang po sila, si Paul and Barnabas na lang. Si John Mark ay bumalik na po ng Jerusalem. But Paul and Barnabas traveled inland to Antioch of Pisidia. On the Sabbath day, they went to the synagogue for the services. So, saan po ba itong Antioch of Pisidia? So, kung titingnan po natin, sabi nasa Asia Minor daw po ito. Ay, hindi pala daw. Nasa Asia Minor siya nung time na yon, pero hindi siya yung Asia na Asia po ngayon. So, yung Asia Minor noon na binabanggit po dito ay sa Turkey. So, yan. Para mas medyo familiar po tayo. Cyprus. Tas dito po next is Antioch of Pisidia. Kung titingnan po natin sa map today, sa Cyprus po yan. So, katulad ng laging ginagawa ni Paul and Barnabas, during Sabbath day, pupunta sila sa synagogue for the services and they preach the word of God. So, sa buong verse 13 to 41, nandyan yung preaching ni Apostle Paul. So, ano ba yung laman ng preaching ni Apostle Paul? So, ito po yung summary ng mission nila sa Antioch of Pisidia. So, after the scriptures were read, Paul was invited to speak. He began his message by telling the history of Israel. So, tapos na yung pagbabasa ng scripture, tas nag-invite yung tagapanguna nun kung sino yung gustong magsalita para mas ma-encourage pa yung mga
mga tao. So, nagsalita si Apostle Pablo at he began his message by telling the history of Israel. So, ano po ba yung history ng Israel? Na sila, mula sa pagiging alipin ng Ehipto ay inalis ng Panginoon doon, di ba po? Inalis sila sa Egypt, nag-travel sila, at yun, yung nangyari sa, di ba, nahati po yung dagat, tapos 40 years silang nasa wilderness hanggang marating sila sa lupang sa Kanaan. And after nun, ano pa po yung summary ng history of Israel? So, sila ay dumating sa punto na nagkaroon ng mga judges, pero nag-request pa rin po sila ng isang hari. So, binigyan sila ng Lord ng kanilang hari, si Haring Saul, tapos pinalitan ni King David. So, ayun yung sa history of Israel. So, the people of Israel had been waiting for a savior. Naghihintay talaga sila ng tagapagligtas. And Paul showed them that this savior was Jesus. So, sa preaching ni Paul, talaga pong ang pinaka main message, syempre po, is yung good news. Ano po ba yung good news? That Jesus is our Lord and Savior. Sabi po sa Acts of the Apostles 13 verse 23. And it is one of King David's descendants, Jesus, who is God promised Savior of Israel. So, after niyang i-retell yung history of Israel, sinabi niya na sa descendant ni King David, manggagaling yung promised Savior of Israel na si Jesus. Tapos, hindi pa po doon nagpatuloy pa po siya. So, after niyang i-share ito po yung content ng preaching ni Paul po sa Antioch ng Pisidia. Paul shared the good news. And now, sabi dito, we are here to bring you this good news. The promise was made to our ancestors and God has now fulfilled it for Jesus, their descendants, by raising Jesus. So, pagkatapos niya pong sabihin na nanggaling sa descendant ni King David, yung Savior, which is si Jesus, shinare niya rin yung good news that this Jesus na pinako, di ba po, na pinako sa krus, at then after 3 days, he rose again. Siya po ay muling nabuhay. At ngayon, ay, yun na nga po, nasa langit na. At shinare niya rin po na maraming mga naging witness na na nakasama nila si Jesus bago po siya umakyat ng langit. And God has now fulfilled it for us, their descendants, by raising Jesus. So, Paul shared the good news to the people. And yung last part po ng summary, and Paul, urged the people to believe in Jesus. Sabi niya, brothers, verse 38 to 39 po. Brothers, listen, we are here to proclaim that through this man, Jesus, there is forgiveness for your sins. Everyone who believes in him is made right in God's sight, something the law of Moses could never do. So, in-encourage niya yung mga tao na maniwala kay Jesus, sa finished work of Jesus at the cross. Na kay Jesus, there is forgiveness sa ating mga kasalanan. At kung sino man yung naniniwala sa Kanya, is made right in God's sight. Something na yung law ni Moises could never do. So, binigyan din na po ng emphasis ni Paul yung dahil may mga Hudyo na patuloy pa rin po naniniwala sa law of Moses. So, sinasabi niya na ito na, si Jesus na yung kasagutan, yung daan, yung magpapatawad sa ating mga kasalanan. So, lahat ng maniniwala sa Kanya ay
ay magiging right po sa paningin ng Panginoon. Na hindi magagawa ng law, ng batas, ng law of Moses. So, ayun po yung summary ng mission ni Paul sa Antioch of Pisidia sa Turkey po. So, ayun sa Cyprus, yun nga, na-meet niya yung governor at naniwala ito. At marami ring tao ang nakapakinig at naniwala sa kanila. At sa Antioch of Pisidia, ganun din po. Na-share ni Paul yung good news sa mga tao at makikita po natin sa Acts of the Apostles. Basahin po natin. Verse 13 to 39. So, verse 42 po. As Paul and Barnabas left the synagogue that day, the people begged them to speak about this thing again next week. So, ganun na lang po na sabi ng mga tao, sige, the following week, mag-share ka pa uli at gusto pa naming matuto. Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, and the two men urged them to continue to rely on the grace of God. So, marami po yung naging believer. Tapos, sabi po dito, sa verse 52 po, no, yung end po nito, and the believers were filled with joy and with the Holy Spirit. So, ayun po yung first missionary journey ni Paul sa Cyprus po at sa Antioch of Pisidia. So, what can we learn from Paul's first missionary journey? So, ano pong matututunan po natin? So, meron po akong prepare na 3 lessons natin na matututunan sa first missionary journey ni Apostol Pablo. So, when God told them, they obeyed and followed. Diba po, nung sila yung nag-worship kasama yung mga ibang leaders sa Antioch of Syria at nangusap yung banal na spirito at sinabi na si Paul at si Barnabas ay may special mission. Sabihin, hindi na sila alis na po sila doon at meron silang mga pupuntahang lugar para i-share po yung good news. Anong naging tugon? Ano po yung naging response ni Paul and Barnabas? They obeyed and followed. Imagine, hindi lang po parang sa kapitbahay po sila mag-share, hindi ganun po yung talaga pong ibang lugar na kailangan ng magtawid dagat at kumbaga, talaga pong outside of their talagang comfort zone. Talagang sa ibang lugar sila at sinasabi ng Panginoon kung saan sila pupunta. At makikita po natin sa mga susunod pang chapters ng Acts po, no, yung mga missionary journey ni Paul, kung saan po siya mga nakarating na bansa para i-share po yung good news. So, ito po yung iiwan kong question po sa bawat isa sa atin. So, what is God calling you to do? Si Paul and Barnabas, they are called to be a missionary na talagang i-share yung gospel sa iba't ibang bansa. Tayo po, what is God calling us? What is God calling you to do? Sa pamamagitan ng pananalangin at pagpa-fast, pwede po nating kausapin. Tayo po yung magnilay, kausapin yung Panginoon. Lord, what do you want me to do? Ano ba yung calling mo for me? So, ayan po yung ating pagbulayan po ngayong gabi na to. And yun nga, si Paul, he is called to be a missionary. So, ayun po yun. When God called them, they obeyed and followed. So, ano pa po yung matututunan natin? Ito po yung pangalawa. So, when God called us to do something, He will empower us through the Holy Spirit. Diba po, ano pong maalala nyo dun sa journey niya sa Cyprus, nung sa encounter niya dun sa sorcerer, dun sa magician,
na-discern ni Paul na ini-interfere, kumbaga hinahadlangan ng magician na yun yung pakikinig ng salita ng Panginoon nung governor At na-discern, na-discern yun ni Paul at sa tulong ng banal na spirito, in-stop niya, di ba po? In-stop niya yung magician at ito ay nabulag. So, yan. When God called us to do something na parang, Lord, parang mahirap po yun na parang hindi ko po kaya. Kunwari, mag-share, sinabi ng Lord sa'yo na mag-share ka ng good news or mag-lead ka ng kunwari, Bible study. Tapos, ikaw parang, or magturo ka ng mga youth or ng mga bata. Then, parang for you, Lord, parang hindi ko po kaya yun Pero sabi dito, when God called us to do something na parang minsan parang mahirap or parang beyond sa tingin mo kaya mo, He will empower us through the Holy Spirit. Kumbaga yung tutulungan tayo ng Holy Spirit para magawa yung pinapagawa ng Lord sa atin. So, hindi po talaga yung kakayanan natin, di ba? Not our might, hindi din ng ating power, but by the Spirit of the Lord. Sabi nga sa isang awitin. He will empower us through the Holy Spirit. Siya yung magtutulong sa atin para tayo palakasin at magawa natin yung purpose natin, yung calling natin na binigay ng Lord sa atin. So, ayun po yung number 2. So, ito po yung last. So, what can we learn from Paul's first missionary journey? So, just like Paul, Apostle Pablo, we are also called to share the good news to others. So, bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag, we are also called to share the good news. So, we are the missionary, no? Hindi naman po sinasabi na yun nga, yung katulad ng parang sinasabi ni pinipreach ni Pastora before, na hindi naman po na kailangan pumunta pa ng ibang bansa, para i-share yung good news. Though, meron talaga pong mga tinawag para mag-share ng good news sa mga ibang lugar. Pero, tayo bilang mga Christian, we are called to share the good news to others kung saan po tayo plinis ng Lord. Either po yan ay sa ating mga tahanan, sa ating pamilya. So, tayo yung Apostol Pablo ng ating tahanan, tayo yung mga asin at ilaw. So, ikaw din yung missionary sa school. Diba? Parang kung ikaw ay isang estudyante, ikaw yung magiging instrument ng Lord para ma-share yung good news sa mga kaklase mo. Ganun din po sa workplace. At kung saan man tayong yung mga nakakausap natin, kung we're into business, yung mga nakakausap natin, we are God's vessel po, God's instrument para ma-share yung good news sa kanila. So, ayun po yung isa na matututunan natin na hindi lang po kunwari, yung mga pastors or yung mga missionary yung mag-share ng good news, kundi tayo po bilang Kristiyano, ito po ang ating Great Commission. So, i-end ko na po by sharing yung ating Great Commission po na binigay ni Jesus sa atin nung sinabi ni Jesus nung nandito po siya sa earth. So, anong sabi ni Jesus? Sabi niya, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So, ito yung Great Commission. Ang sabi nating Panginoong Jesus, go and make disciples. At salamat sa mga tao na ginamit ng Panginoon para ma-share po sa atin yung gospel. At nawa po, maging heart po natin na tayo rin po ay mag-reach out po, mag-reach out ng mga kaluluwa at ipakilala sa kanila si Jesus at ang kanyang finished work po sa cross. At ano ang pangako ng Panginoon? I am with you always, even to the end of the age. So, sa ating pag-share ng good news, at sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano, ang pangako ng Panginoon na kasama natin siya.
Sabi niya, I am with you always. So parang sa mga panahon na nahihiya tayo, hindi natin kaya, wala tayong lakas ng loob, sasamahan tayo sa tulong ng banal na Espiritu. So, ayun po yung topic natin for tonight sa Acts chapter 13 po. So, nawa po, kahit mahaba po yung verse na to, nawa po na natutunan po natin na tayo ay mga tinawag ng Lord para mag-share ng good news sa iba. So, ayun po, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. So, amang banal na mga pangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa message na binigay niyo po sa amin sa buhay ni Apostol Pablo, Lord. Tunay na bilang mga Kristiyano ng panahong ito, alam ko Panginoon na kami ay tinawag mo para maging asin at ilaw ng sanlibutan, Panginoon. Kami yung mga missionary of this generation, Lord. At dalangin namin kung saan mo man kami, Panginoon, dinala, Panginoon, saan mo man kaming tinawag, sa school man, Lord, sa workplace, sa aming mga tahanan, sa aming pamilya, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami, palakasin mo kami, Panginoon, na maging asin at ilaw, Panginoon, nila, Panginoon. Gamitin niyo ang aming mga buhay, gamitin niyo po kami para po ma-reach out, Panginoon, ang mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa nakakakilala kay Jesus, Lord. Ano man, Panginoon, yung mga naghihinder, Panginoon, sa amin para mag-share, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, alam ko, Panginoon, na tutulungan niyo po kami, Panginoon, at palalakasin. I pray for each one, Panginoon, na kasama ko ngayon na nag-aaral, na kung sino man yung mga tao na nilalapit mo sa kanila, Panginoon, nawa, Lord, ma-reach out nga po nila at ma-share yung good news sa mga to, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na to. Patuloy na binabalik namin sa iyo, Lord, yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.